Oy, aminan na, sino dito yung tamad, pero gustong yumaman? Yung tipong ayaw ng overtime, ayaw ng stress, pero gusto ng pera. Don't worry, same tayo. Pero guess what, hindi lang tayo ang ganito. And yes, pwedeng tamad ka pero umaasenso ka. Game na? Clarification lang ha. Yung salitang tamad dito ay hindi nangangahulugan na walang pangarap, kundi yung gusto mo ng less physical effort. Hindi ka allergic sa pera, allergic ka lang mapagod. Sabi nga nila, work smart, not hard. Pwede kang chill, basta marunong ka dumiskarte. First on the list, coffee vending machine. Sa dami ng taong mahilig sa kape, siguradong hindi ka mauubusan ng customer. Coffee is life. Ang kailangan mo lang ay machine, supplies, at spot na maraming tao. Minsan ka lang mag-refill, pero araw-araw may pumipila. Perfect para sa tamad na gustong regular ang kita kahit wala masyadong ginagawa. Second, piso Wi-Fi. Ito yung ultimate kikita habang natutulog business para sa mga techie tamad. Set up mo lang ang machine sa boarding house, dorm, o sari-sari store. Piso-piso ang bayad tapos internet na. Hindi mo kailangan bantayan, basta may load ang modem, tuloy-tuloy ang income. Swak sa budget, swak sa lazypreneur. Next, automated car wash or bike wash. Alam mo yung self-service na, insert coin, tapos si machine na bahala. Minsan CCTV mo na lang binabantayan. Kaya perfecto para sa tamad na gusto lang mag-lounge habang may kita. Maganda ito lalo na kung ang pwesto mo ay malapit sa kalsada. Basta may enough space lang para hindi makaabala sa ibang motorista. Fourth, cloud kitchen. Ito yung food business na walang dine-in, puro online orders lang. Pwedeng ikaw lang, sa bahay mo lang, tapos GrabFood or Foodpanda lang ang kausap mo. Pwede ka rin palang mag-hire ng sarili mong delivery boy. Hindi mo na kailangan magpagod mag-ayos ng resto, focus ka lang sa luto at order, chill pa rin. Actually, pwede ngang mag-focus ka lang sa isang food lang. Halimbawa, burger lang, o kaya sisig lang. Nakakagutom no? Fifth, self-service laundry shop. Coin-operated na, staffless pa. Ang kailangan mo lang, washing machines, dryers, at CCTV, bantayan mo na lang sa phone. Mga customer na bahala mag-operate. Pwede ka ring mag-hire kahit isang tao na maglilinis sa area at konting supervision. Para masigurado mo na rin na laging malinis at maayos ang area. Kung bet mo pa mga ganitong tamad-friendly business tips, bigyan mo naman ang video na ito ng isang like, and don't forget to subscribe. Kasi dito, tulungan tayong umasenso nang hindi napapagod. Tuloy tayo. Sixth, digital products. Gumawa ka ng ebook, Canva template, o mini course tungkol sa kahit anong topic, study hacks, TikTok captions, breakup lines, tapos i-upload mo lang sa online shop or marketplace. Isang gawa, paulit-ulit ang benta. Kung gusto mo ng panghabang buhay na kita na walang binabantayan, ito yun. Pero kung tinatamad ka naman gumawa, pwedeng bumili ka naman ng mga PLR products, mga digital products din ito na mayroon kang rights para ibenta. By the way, may libreng ebook ako tungkol dito. Tignan mo lang ang link sa description. Seventh, print-on-demand online store. Mahilig ka ba mag-meme o gumawa ng hugot lines? Gawa ka lang ng design, upload mo sa Shopee o Lazada using print-on-demand supplier. Wala kang stocks, supplier na magpiprint at magpapadala. Pwedeng meme shirt, hugot tote bag, o pet photo mug. Sa'yo ang kita, sa supplier ang pagod. Last, YouTube automation. Alam mo yung mga channel na walang nagpapakita ng mukha? Gaya ng channel na ito. Pwedeng voiceover lang, slideshow, memes, news update, pero ikaw ang boss. Pwede kang mag-hire ng VA, editor, at voiceover artist. Magbibigay ka lang ng idea at sila na ang gagawa ng lahat. Yes, lahat. Para kang mini CEO ng sarili mong TV station. Pero to set the expectation lang ha. Hindi ito magic at medyo kailangan ng mahabang pasensya. Medyo matagal kasi ang waiting time bago ka magsimulang kumita. Kahit na sabihin natin na lazy business ang mga yan, kailangan pa rin ng konting effort sa simula. Mag-research muna, huwag yung sabak lang ng sabak, at siguraduhin hindi scam lalong-lalo na kung maglalabas ka ng pera. Pwede ka namang magsimula sa maliit, test the waters, tapos expand mo na lang pag may kita na. Huwag ka mahiyang magtanong o mag-search sa YouTube, TikTok, at mga Facebook groups. Napakarami mong makikitang tips and tricks sa mga yan. Pwede ka rin mag-comment ng tanong mo dito. Malay mo, magawan pa natin ang video. Pero hindi yan promise ha. Huwag mo nga palang kalimutan yung free ebook natin sa description. So, alin sa mga to ang pinakabet mong subukan? Comment mo below, o baka naman may mas chill ka pang business idea. Huwag kang maiyang mag-share. Don't forget to like, share, at mag-subscribe for more tamadpreneur tips.
Reminder lang, lahat ng ito ay for inspiration and education purposes only, hindi ito financial advice. Mag-research ka pa din at magtanong sa expert bago sumabak. Kita-kits sa next video.